Naalala niyo ba siya? Siya si Majerto, ang sabongerong barangay tanod na taga-Sitio Santiago. Sa ngayon, wala na siya. Quiet. Sa ngayon, wala na siya. Wala na siya sa Sitio Santiago at kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa gitna ng silangan. Oo, tulad natin, nagpasya rin siyang mangibang bansa. Pangan ang pag-asang maibibigay niya ang maayos na buhay, hindi sa kanyang manok, kundi sa kanyang pamilya. Ngunit, gaya ng karamihan sa ating mga OFW, hindi rin siya nakaiwas sa matinding kalungkutan dulot ng pagkakalayo sa nakasanayang buhay, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang bigat ng responsibilidad, ang pangako sa sarili na kahit pagod, kahit mag-isa, kakayanin para sa kinabukasan ng mga umaasa sa kanya. Ang tanging sandigan niya ay ang tawag ng pamilya tuwing gabi, ang boses at kwento ng mga kanyang asawa at mga anak, at ang pangarap na balang araw ay muli niyang mararanasan ang kasiyahan sa kanilang munting tahanan at mga kaibigan sa Sitio Santiago. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan, pagod, homesick, at minsan pangungutya, nananatili siyang matatag dahil alam niyang bawat sakripisyo ay may kapalit na ginhawa at bawat luha ay bahagi ng paglalakbay tungo sa mas magandang kinabukasan. Si Mang Berto, hindi lang sabongerong tanod, kundi isang simbolo ng tibay at determinasyon sa bawat Pilipinong nangingibang bansa. Katulad ng kanyang kwento, tunghayan din po natin ang iba't iba pang kwento sa buhay ng isang manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Asan yung rice? Tiago, gusta. Natutuwa ko nakita kita kahit dito lang sa aking cellphone. Paano ba to? Ang hirap na mga gamitin ito. Iba na talaga ang teknolohiya ngayon. Dati lalabas lang ako ng bahay, pwede na tayo magkwentuhan. Kumusta na, Kapitan? Siguro, ang saya-saya na dyan at ramdam na ang Pasko. Masaya naman kami dito. Oo, ramdam dito ang Pasko. Pero miss natin namin kayo eh. Iba pa rin yung kasama namin kayo eh. Nagspagin ibang bansa na kasi yung mga kasama natin dito sa sitio. O ayun na pala si Mang Berto. Yan. Kompleto na mga kaulo. Basta, Mong Berto, at namiss kita. Lalong-lalo na yung manok mo. Ay, ayos lang po dun sa Santiago. Ay, malungkot at malayo ako sa pamilya ko. Kamusta din po, Kapitan? Ano ba ka? Alam mo, kapatid na Mang Berto, bayan mo lang yung loob mo. Alam ko malungkot ka dyan, pero paggabayan ka ng ating Panginoong Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Nandito lang kami ng mga kasama mo, si John Chaco nandito. Kung kailangan ng tumawag ka lang. Di ba ho, John Chaco? Oo, Mong Berto. Kahit naman ako, nalulungkot dito. Pero mapalit pa rin ako kasi kasama ko yung mga anak ko at lalo na yung mga cute ko mga apo. At yun nga lang, ang problema, hindi kami magkaintindihan dahil mga nag-iingles sila.
At yun, basta anytime, tawagan niyo lang ako, i-chat niyo lang ako. Available lagi ako. Oo. Kailangan ko po talagang mag-ibang bansa para sa pamilya ko at saka yung manok ko eh. Nag-aalala na ako ngayong araw na ito, yung magpapasko, baka diretso din ng misis ko. Ba? Doktor, matulong na tayo pasok pa bukas. Kung kayo makikita ng engineer, yari ka. Ay na, tutong tayo. Oh, sige. Paano ba yan, Don Santiago, ang kapitan? Ay, ako'y yayaw na. Okay. Roberto, July. Ingat na lang kayo. God bless na lang sa inyo. Sige. Paalam po. Kinabukasan, Ilaw daw. Ay, okay na. Sila. Ay, yung ilaw dyan sa ano. Sila yung naglalay. Nag-grinder ata. Ang daming ano nito ni brother. Ang daming character. Oh. Berto, bakit kayo matangay na lang natin kayo? Yung nangyayari sa iyo. Ay, aray, ako'y malungkot na. Alam mo naman magpapasko, namimiss ko ang aking mga pamilya at aking manok. Aking manok ko ay. Kailangan. Ingin kayo mga tanong sa Pilipinas. Tayo, narin sa abroad, para tayo, trabaho, para sa kanila ng pamilya. Saan ka sa atin? Saan ka sa atin, kabayan? Eh, ako'y taga Batangas. Parehas pala tayo, kaya pala parehas tayo mahilig magsabong eh. Ay, siya. Oo, kung maalala mo, bago nga ako umalis, bago ko magpunta dito sa Qatar, alam mo, ginawa ko. Nagpunta ako sa Sabungan. Kaya lang, hindi ako pinapasok, ang saklap lang. Pero bago, saan ka sa atin sa Batangas? Panord ba ito? Pasawad? Ay, palord ako. Ah, Sa palord. Ay, palord. Ay, gabi pa Laguna. Ay, palord. Pero patuloy na yung kwento ko, pinapasok ko na sa Sabungan, pero, pumasok ko sa Sabungan, pero sinipa ako ng taga-bantay, hindi ako pinapasok sa saklap eh. Pero yun, ginawa ko na din sa manok ko, inagaw ko na lang. Ngayon, nakatingin na lang ako sa picture sa pansabong ko. Ay, patingin na yung Ito nga, daladala ko lagi eh. Kaya niya, kagaling. Oo, kagaling. Ayun, adobo na lang inabot. Katabang na pa nag-iinaw. Wala yan sa manok ko. Ayun, Ay, ang manok ko'y naluluntok. grabe. Lulong to. Pero alam mo, hindi natin may kakalam kapag nandito na tayo talaga, malulungkot talaga tayo. Pero kaya ang ginagawa namin dito, Ay, gumagawa kami ng paraan para maging masaya. Kahit para makalimutan natin na malayo tayo sa kami pamilya. ng TikTok. Kami nagtitiktok. Ay, TikTok na natin yan. Yeah. Kuya na yan, itikot mo. Don't you sweat it, baby, it's on. So what? What's happening here? Yes! Why dance? Why dancing? Arini! Why dancing? What dancing? Sure. No problem. Don't you sweat it, baby,
Sabi ko sa inyo, magalitan na naman kayo. Ano, busy lang tayo lahat sa trabaho. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, mga ganyan ako, laging nagpapabagsak sa ating mga trabahan dito sa abroad. Kaya ako, tayong Panginoon lamang ang kinakapit tanggol mga kapatid. Kaya sa darating na Kapaskuhan, invite ko kayo sa aming George Santo. Bukas mga kapatid, meron tayong Thanksgiving. Mga kapatid, asahan ng Lord ang iyong presensya. Bukas ha? Tingnan natin kung ayos sa schedule natin. Basta di pa doon. Gawin natin ang paraan Gawin doon. natin ang paraan yan para sa Lord. Magkaroon tayo. Bukas po ha? Bukas, kompleto. Makakarating po. Okay, praise the Lord, praise the Lord. Marahil marami sa atin ang nakauugnay sa ganitong mga kwento. Pinakamahirap kapag tinamaan tayo ng matinding musik. Yung kalungutang hindi maipaliwanag. Napakalalim na para bang unti-unti kang nilulunod. Ang pangungulila sa mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas ay parang bigat sa araw-araw mong pasal at pilit mong kumakain. Maswerte na lamang kung kasama mo ang pamilya o kaibigan mula sa iisang bayan. Dahil sa presensya nila ay kahit papano gumagaan ang pakiramdam. Sila ang nagsisilbing sandigan, mga kausap sa oras ng pagod, kasama sa pag-awa kahit may pinagdadaan ng hirap, at paalala na kahit malayo ka sa pinanggalingan, may tahanang bumabalot sa iyo sa gitna ng banyagang lugar. Oh my God, Mars! Oh my God, solid station! I'm so exhausted! It's too much strain, you know? Maraming pasyente, maraming reklamo, maraming utos, here and there. Oh my God, kakapoy na kita, Day. Sobrang kita kakapoy na kita. Bisan ang dami-dami utos sa mga pasyente. As in, unang katapos sa mga utos. Kahit simpleng bagay. Nakakapagod na. Siguro mas maganda pag mamuhay tayo. Ay, siguro na kaya natin. Kasi parang puro na walang kamatayang vital signs, walang kamatayang IVF to follow, puro na lang tayo ganito, puro trabaho. Siguro mag-live tayo. Sige. Ilan ba yan? Mamaya ba pag-out natin? Oo, no, mamaya. At sa kasi stress tayo ngayon. Kaya, mga kaibigan natin, hingi na sa Pilipinas. Tapos, pag-ibig tayo sa mga pag-ibig tayo. Sige, punta tayo mamaya. Ako ang bahala sa luto. Gamitin natin. Yes! I'm so excited! Message ko na sa Marilyn. Oh, Agnes, di mo mabasa yan Mare, game ka ba? Yan. Nag-aaya si Mary Rose sa gaming tonight kasama si Mary Gay. Join ka sa amin. Ay naku, hindi ako makaka-join. Sige na, Helen. Minsan lang naman to eh. Marami akong tatapusin before. Alam mo naman, pagkatapos ng board, magla-live selling pa ako. So, I cannot join. Helen, puro na lang ba tayo trabaho? Magpapasko naman. Alam mo, Helen, yung anak ko, namiss ko na. Ilang taon ko na siyang hindi nakakasama. Kaya, yung sumaya lang tayo tonight ng konti, ng kahit sandali, maibsan lang yung kalungkutan natin. At saka yung pamumulila natin sa ating mahal sa buhay na malayo sa atin. Lalo ngayon magpapasko, hindi natin sila makakasama. Agnes, nag-iyak na ako sa'yo. O siya, sige na nga. Kahit alam mo namang marami rin akong gagawin. Sige, sige tayo mamaya. Basta, nag-message si, sa bar daw tayo, yeah? Yes!
Ma'am Jeng! Wait lang, kaayahin ko siya. Nandiyan na. Ma'am Jeng! Good afternoon! Kumusta po, Ma'am Jeng? Ito, napaka-busy ang dami ginagawa. Ay nako, Ma'am Jeng. Puro na lang itong sa trabaho. Mag-Christmas naman po. Naaya ka namin. Meron kami reunion ng mga kanyayin namin. Kaya pupunta kami bar mamaya, Ma'am Jeng. Sama ka naman po. Bakit yung makasama? Kasi may Bible study sa bahay. Baka lagi ko kayong niyayaya sa Bible study. Baka naman sa susunod, pwede po kayo makasama. Lalo na bukas may Thanksgiving kami sa church. Punta po kayo. Sa akala nyo lang po, hindi masaya, pero mag-e-enjoy po kayo. Ang bait mo talaga, Ma'am Jeng. Sige po, next time, kasama kami. Salamat po. Ito natin mamaya. Ay, hindi okay. Nag-aantay na si Mama Dalinga. Sige, pumunta na tayo. Stroke light, please. Stroke light. Wow, nagala ka talaga. Ang tagal naman nila. Nakikita mo, sayaw ka muna. Nakikita mo yung isa mo. Wala kang tsaka tawid ko. Balihan mo! Malaki na sila! Balik ang dance! Sayaw mo ng sayaw. Ipapakilala ko sa'yo. Wow! Mukhang habang sabat ko na, Mars! Kaya nga, kumusta na kayo, Mars? Ano nang latest? Pero kung trabaho na lang palagi, kaya, Diyos ko, dapat hindi tayo tayo dito para makapag-ano tayo, unwind din. Buti na lang, kasama yung kasi doktora. Doktora, yes, Doktora Marika. Hello! Mars Huwag kayo mag-alala, magsaya lang kayo. Sarap ko lahat. Hey, cheers! Yan lang, chair. Ano ang promo natin dyan sa bayan? Yeah, kabayan, ito na nga. Welcome na pala sa Wasted Bar. May bago kami beer. Dom ng beer. Yeah. Enjoy mga kabayan. Ito na lang. Parang kaya lasing. Ng trabaho, ito naman yung pagkakuyot sa mga anak. Kaya ito, malungkot. Ay, cheers na mo pa. Ay, cheers na yung party! Ay, sana naman. Ako matawa na ako sa kagabla. Kaya nga guys, mag-cheers mo na tayo. Sa'yo ko lang ito kayo. Mga Mars dapat wala na ako rito sa Doha. Kaya lang, na-scam ako. Kaya nabuti na yung buko sa kakanta ng pera ko. Ito talaga, Mars. Alam mo naman, dapat kaya nga puro tayo trabaho. Tapos, second devotion namin may problema sa Pinas. Kaya, minsan dapat ginagawa tayo yourself. Totoo na! Mag-try na! Kasi kung kayo, Pakilan ng tagay, sagot ko yan. Buti na lang sinama niyo si Doktora.
Uy, pasensya na po, closing na po kami. Kayo na lang po yung tao, baka pwede na po mag-bill out po kayo. Ito na po yung bill niyo po. 100,000 yan. Kaya sige po. Tayo na po tayo at closing na po. Sama ako sa inyo. Sige, sama ako sa inyo. Rose, alalayan niyo si Rose. Ayan na siya. Mamaya, hindi makalakad yan. Alam niyo naman yan, dami ininom. At saka dami problema yan. Babaitan ito eh. Uwi na tayo. Akala mo ba the night is still young? Ano na? Ay! Kaya! Kaya pa! Wala ba kayong ano? Shot pa more! Shot pa more! Ang saya-saya! More! Baril. Nakabili yan. Kabayan, mukhang ang daming na kaya niyo po bang umuwi? Kaya pa po namin. Saan ba kayo? Hindi ako sure. Saan ba kayo na uwi? Diyan lang kami. Okay lang kami. Kung yung problema namin, tsaka hirap sa buhay, nakayanan namin. Saka katabi ko, nakayanan ko. Umuwi na kaya! Ang mabuti pa mga kabayan, kung pera namin kayo magkape. Diyan lang sa may marko para naman mabawasan yung kalasingan ninyo. Malapit lang naman. Ako nga pala si Sister Cathy at siya naman si Sister Lisa. Tara na! Pwede naman, sama tayo ng kape. Mas naman si Rose. Kape muna tayo. Tumayo ka na lang muna doon. Salamat po mga kabayan ha. Pinaulakan niyo ang aming paalaya na magkape. Actually, kanina pa namin kayo natatanaw eh. Galing kami kasi ni Sister Cathy sa Bible Study at pinaisip sa amin ng Panginoon na i-approach namin kayo. Hindi namin alam kung ano yung pinagdadaanan yung mga kapatid, kung ano yung reason nyo, yung pag-happy nyo at nauwi sa pag-inom. Kung ano man yung pinagdadaanan yung mga kapatid, ano yan, hindi yan yung magpapasaya sa inyo yung pag-inom-inom. Ang kailangan, siguro, mas masaya kapag tinanggap ninyo ang ating Panginoong Hesus sa inyong mga buhay. Kaya ito na yung chance na maanyayahan namin kayo sa aming church. Meron kami mga gawain every Friday and every weekdays yung aming mga Bible study. So, maaasahan ba namin kayo? Lagi niyong tatandaan, ano man yung mga pinagdadaanan ninyo, tandaan ninyo na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus. At yung gusto namin pag-share sa inyo na siguro naniniwala naman kayo mga kapatid na namatay ang ating Panginoon dahil sa atin, sa mga kasalanan, kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, yung isi-share namin sa inyo, yung mabuting balita na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, na ang ating Panginoon ay namatay, inibigay, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayun po yung dapat nating paniwalaan at panampalatayaan. So, maaasahan ba namin kayo na dadalo sa aming gawain sa darating na Friday? Sige, saan po ba yung church nyo? Dito lang sa Alto Mama. Ibigay nyo na rin yung phone number at yung location at ipapasundo namin kayo sa aming transpo. Yung church namin, mga kapatid, ay naghahatid sundo. Kaya, asahan namin kayo, ha? Try natin. Sige, magsiuwi na kayo, ha? Baka daanan pa kayo ng Alfasa. Ay, po. Maraming salamat po. Ano sa tingin niyo, mga Mars? Ang maganda, no? Talagang nakakadaan ng makaramdam at ng loob. Pero Punta tayo? bilang doktor, ako
Hindi ako naniniwala sa mga bagay-bagay na hindi kaya i-explain ng esensya. Baka doon ma-explain, may mas ayos. Uy, alam niyo, paano ba mabalik yung mga kabayan natin? Nakilala ko pa nga si Mami Sis. Ano ba yun? Katikis na ba yun? Hindi naman siguro. Basta ako, hindi ako naniniwala. Kasi kung may Diyos, di sana masaya ng buhay natin, hindi na tayo maghihirap. At saka, yung kaibigan ko doon sa Saudi, Sino yun? pinapahirapan siya ng amo niya. Amo niya si Mars. Nangako sila. Kasi siya na sila pinapasahin. Walang ano bang kain. Sino ba yung mga yan? Mars, sobrang ng inuutot. Ayun, nasubukan na. Sinasabi ko sa'yo, Mars, susuka lang, hindi Tama susuko. na. Sandali lang, Teka, Mars. sino ba yung mga kaibigan mo yan? Na ako susuka lang, Mars, ha? Huwag susuko. Kaya lang. Ano pangalan yung mga kaibigan mo sa Saudi? Sa Saudi, sila Joy at saka si Karen. Kawawa naman pala. Huwag tayo sa ano. Tara na? Okay. Yes, darling. Yes, I know, Habibi. Yes. We're always fine here. Yes. You always take care of yourself, right? I miss you. Okay, bye. Girls, can you take these shopping bags, please? And then just catch up later, okay? Joy, why is the floor still wet? I told you to clean up this area, right? What time is it now? Shuhada? I'm sorry, madam. I was preparing dinner. And cleaning up after. Shoo. You always give too much excuses, too much give. You're here to work, darling, not to chat and do TikTok. I always see you dancing, huh? And doing this TikTok entry. You know, if you cannot keep up, maybe I should find someone else. Wait, that is Karen. Mariam, Sarah, go find Karen, huh? And tell her I need Eva. Karen! I have a question, Karen. Do you ever get a day off? No, not really. Because you know, your mother, she always gives me too much work to do. You know, that's not fair. You work harder just like Joy. You both deserve a day off. Okay, we'll just go to Mother and tell her you will give her a bye later. Karin, ang Pasko na. Dapat magpakitang deals tayo kay madam para mapayagan tayo ng day off ng Christmas. Oo nga. Dapat ayusin natin yung mga trabaho natin. Alam mo naman yung si madam. Napakasugat at maldita yun. Ay, sinabi mo pa, maladago. Ano ugali? At baka makita tayong nagdadaldalan, magagalit tayo eh. Ano mo naman yun? Yung teka, kala mo nakadikit sa bater, daig pa CCTV. Magpapaalam pa naman tayo ng off this Christmas. Oo nga. Hay, ganito pala rito, no? Walang Pasko-Pasko. Namimiss ko tuloy sila inang at tatang sa probinsya. Alam mo naman, sa panahon ngayon, nagsisimula na silang mag-prepare para sa Pasko. Na katulad kong nasa ibang bansa, inaapi, sinasaktan, samay laging luha. Pero ay hindi kami pinapaalam na may lalang dito sa balat ng lupa. Sino sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay nag-alay sa bansa?
bigyan naman ninyo kami kahit nakukilawan. Alam mo naman bilang OFW, ito talaga yung magiging camper mo dahil first time mo nagtrabaho sa ibang bansa. Pero yung mga dahilan pa rin para mag-celebrate ng Christmas. Ito may lalaki boss. Sardinas. Pagatiyan na lang natin. Punta para Pasko natin, Joy. Ay na lang tayo, Joy. Talaga ang buhay. Tama na, Joy. Pasko. Para na magiging Pasko, iyakan tayo ng iyakan. Eh, di ba sila lang ba may karapatang mag-celebrate ng Christmas? Merry Christmas, Joy! Thank you, Joy. Thank you. Kasaan ako? Merry Christmas. Habang sumisindi ang mga parol sa bawat tahanan sa Pilipinas, may mga puso namang nagliliwanag sa malalayong bayan. Ito ang mga OFW na patuloy na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Sa kabila ng katahimikan ng Paskong wala ang yakap ng mga mahal sa buhay. Bitbit nila ang tapang at pag-asang sila rin magbibigay liwanag sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat tawag, mensahe, at munting sandali na isisingit sa gitna ng trabaho, nabubuo ang kaibang selebrasyon. Isang Paskong hindi na susukat sa layo, kundi sa lalim ng pagmamahal. Sa umagang ito, ipinapaabot namin ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng OFW sa inyong sipag, pagtitiis, at walang sawang pagdingap sa ating mga pamilya. Ang inyong sakripisyo ay himig ng pag-asa at pagmamahal na patuloy na umaawit sa ating mga tahanan. Maligayang Pasko sa bawat Pilipinong bayani sa ibayong dagat. Naway magtubayan kayo ng Diyos sa bawat araw at biyaya at liwanag si Kristo ang sumainyo saan man kayo naroon. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y mangyari. Sa kanyang si Jesus sa kasama, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Happy Thanksgiving! Happy Sophie! Thank you so much. Sit down here. Sige po, palakpakan natin.